Hello everyone! Nandito na tayo sa Grand Fan Meet ng Mochana Section E, ang Section E Nation. Ayan, sobrang kinakabahan ako ngayon kasi sobrang daming tao dito. Nagsa-start na. Ayan, magpe-perform na yung Raya. After na Raya, yung opening na namin. Kinakabahan ako kasi full cast to. Sasayaw kami na sabay-sabay dito sa opening namin na Paligoy-Ligoy. Tapos after po nito, first time ko rin mag-host na napakaraming tao. Kaya kinakabahan ako. Tapos, pagtapos ko mag-host, meron tayo solo dance. Sobrang hirap nito para sa akin, ito sayaw na to. Tapos parang sa sobrang busy po natin ngayon, 2 days lang po yung preparation ng sayaw. Pero sobrang inaral ko po at sinapuso. Kaya sana magustuhan nyo lahat. Gusto ko lang mag-hello sa buong Section E Nation na nandito sa New Frontier Theater. Simulan na natin to! Hello! Hi, Miss Karen! Welcome po to Yuri's Farm. Yuri! Talagang Hello po. na pa Kumusta po? Yuri's Farm. Guys, Rabin Angeles. Hello po. Alam mo, ikaw ang napagkakamalang Korean. Wala, hindi naman po. Pero, Kapampangan po. through and through, Kapampangan po siya. Kaya nandito tayo sa Abes Farm. Yung mga magulang mo, Opo. taga saan sa Pampanga? Sa Angeles City, Pampanga po Oo, tayo. malapit talaga dito. Opo, sobrang lapit din po. Oo. Ganda dito, ha? Ay, Miss Karen, ito po si Mami. Ay, hello po. Hello po, kumusta po? Ay, si Karen Davila po. Patulong po tayo magluto ng Ay, Kapampangan. gosh, ang mga Kapampangan. Ang nanay ko Kapampangan Ay, kasi. Kapampangan din. Proud ka sa Proud po ako kanya. sa kanya. Diba? Thank you Ito po. ang proud single mother. Okay, anong gagawin natin, nanay? Magluluto po tayo ngayon ng Aros Valenciana or the tinatawag na Biringhe sa Kapampangan. Yes. Ayun, oo. Kasi ang mga Kapampangan, magaling talaga magluto. Opo. Oo. So, mami, ano to? So ito po yung mga ingredients natin ngayon for the Biringhe. Oo. Ito po yung malagkit, gata, chicken po, Yes. the gizzard, quail eggs, atay ng manok, red bell pepper, sibuyas, mantika, ito po luyang dula. Oo. Luyang. Pero ano ba to? Kapampangan dish ba talaga to? Yes, ma'am. Yes. Ito yung dish na hindi dapat mawawala sa ano to, handaan ng Handaan. Kapampangan. Anong kasaysayan nito? Dati kasi meron po tayong paella. Oo, Tapos, Spanish yun. Spanish yun. Tapos nung napunta siya sa Pampanga, binago nila yung mga Mga ingredients. sahog, Binago. Oo. Kapampangan, yung mga local na mga sahog natin, like Yes, luyang dilaw, na wala yun. naman sila. Oo. So, si chef po yung mag-aano. Bali, Oo, start so- po tayo by sauteing the ingredients Yes, po. So, oo. mantika po. Tapos, after po yun, yung onions. Yes. Oo. What was it like being a single mother kay Rabin at sa dalawang kapatid niya? Sa una po, mahirap kasi ano po sila, puro boys. Katulong ko po yung parents ko, tsaka yung mga tita ko. Oo. So, pag nag-work ako, naiiwan sila sa tita ko. And nag-guilty ka siguro noon. No? Ang hirap no. Ang mga nanay nag-guilty. Sometimes I feel guilty leaving my kids. Pero may time po, pag kunwari po, Ako sa... Nagagalit ka. yun po. May time po nun na talagang walang magbabantay, isasama ko po sila sa work. Lalo na po siya, sinasama ko siya sa operating room, sa clinic. Marunong ka ba? Try nga. Oh, marunong ka naman. Marunong po siya. Nagluluto ba ito? Nung maliit Nagluluto siya? po siya. So, Mahilig po pinapaluto siyang... mo to. Ano yung Ano paborito pong mo? magluto na adobo, Adobo, sinigang. sinigang. Ay, may story po yan, ba't din ako natuto magluto? Ano? Yung lola ko po noon, bago siya nawala, meron po siyang Alzheimer's. Opo. Tapos parang Mama ko po. nasa stress na po siya kasi yung lolo ko,
pag pauwi na, nagluluto po yan dapat yung lola ko ng pagkain para sa amin. Si lola ko po, nakalimutan na niya kung paano magluto. Oo. So, gagawin ko po noon, meron po akong phone noon, keypad lang. Oo. Kukall ko si mami ko, sabihin ko, Ma, paano ko ba luluto to? Explain po niya yung kung paano lutuin yung adobo, ganyan. Para po, pag uwi ng lolo ko, hindi na ma-stress yung lola ko na walang pagkain. Ayun. Talagang lumaking maalaga, no? Opo. Oo. Eto naman, ayan susunod, chef. Ano naman to, chef? Atay. Atay. So, dapat may atay talaga. Yes. Oo. Oh, ano susunod, chef? Timplahan po natin. Yun. Sarap. Lumaki ka talagang close sa nanay mo. Yes po. Oo. Opo. Close po yan. Ayoko pong umalis sa kwarto talaga. Yan. Anong Mother's Day gift mo kay mommy? Wala pa po. Ah? Anong gusto mo, mami? Ano ang itinuturo mo kay Rabin na dapat di niya makalimutan? Sabi ko po sa kanya, huwag niyang kalimutan magpasalamat lagi sa Diyos. Tapos, dapat wag lalaki yung ulo niya. Tapos, lagi siyang magpapasalamat kung ano man po yung natatanggap niyang blessings. Lalo na po dun sa mga taong tumulong sa kanya, Yeah. sa mga fans, yun po. Ano ang leksyon na itinuro ng nanay mo na hanggang ngayon dala-dala mo pa? Yung number one na tinuro niya sa akin, dapat pantay-pantay talaga yung tingin, trato at tingin mo sa mga tao. Palagi po sinasabi sa akin ni mami ko yan kasi before, marami po kasi akong friends, tapos pag sinasama ko sila sa bahay, yung ganon, palagi po niya sinasabi sa akin, huwag kang mayabang, masyado kang mayabang, kahit hindi naman po ako nagyayabang. Parang gusto po niya yung parang mabait po ako. Humility Sa lahat ng talaga. tao po, opo, kahit kay mayaman o kahit sino po, gusto ko po sana yung Pantay-pantay. lagi siyang may respeto sa tao. Oo. Talagang groundedness, humility. Rabin, kilala ka ngayon na parang TikTok star. Hala, hindi po. Nagulat na lang po ako na ganito na po siya ngayon, pero doon po sa mga audition talaga, binigay ko lang talaga yung best ko para mapunta po ako dito. Ano bang buhay mo noon dito when you were growing up? Lumaki po ako, 3 kami magkakapatid, tapos yung dad ko, parang 4 years old pa lang po ako na nawala na siya. Tapos umuwi po siya from Saudi. OFW po siya dun before. Tapos umuwi siya dito para magbakasyon. Tapos nung day na umuwi siya, parang first time ko siya makita kasi nung pinanganak ako, umalis siya. Tapos bumalik siya ng 4 years old ako. Tapos nung pag-uwi niya, namatay po siya sa CR. Parang sabi niya sa akin, okay, Robin, matulog ka muna. May birthday party mamayang gabi sa labas ng bahay namin. Ano po ako, kasi nung bata po ko, ugali ko yung nagtutulog-tulugan lang kasi hindi ako masyado nakikinig pa po doon. So, nagtutulog-tulugan ako simula 2 hanggang 5. Tapos nagtataka po ako yung daddy ko hindi lumalabas ng banyo. Ngayon, tumawag po ako kina lola ko, sabi ko, Lola, si daddy, hindi siya lumalabas ng banyo. Kanina pa siya doon. Tapos kinakatok po siya, hindi siya sumasagot. Tapos hanggang mga 7 p.m. na, wala pa rin. Hindi pa rin po lumalabas ng CR. Tapos hanggang sa binuksan na po nila yung CR. Tapos nakita ko yung daddy ko na nakahiga na po siya doon. Tapos na-stroke po siya sa CR. First time ko po siya makita doon. First time mo makita, tapos namatay ka agad. Opo. And how did that affect your life? Nung una po, parang naisip ko, parang wala lang po kasi bata pa po ako noon. Pero ngayon, nung tumatanda po ako, hinahanap ko din po yung daddy ko, syempre. Nakikita ko po yung mga classmates ko na lumalaki sila na masaya yung buhay nila, na nakukuha nila yung gusto nila. Marami sila nun nagamit na wala ako, na lagi sila tinutulungan ng tatay nila, ganun. Tapos ako po parang lumaki po talaga ako nung walang tatay. So kailangan dala ko yung sarili ko. Kailangan kaya ko yung sarili ko. Kailangan matulungan ko yung mami ko kahit anong mangyari po talaga. Ikwento mo yung kahirapan na naranasan nung nanay mo
na single mother siya. Tatlo po kami magkakapatid, ako po yung bunso. Lahat po kami hindi pa po nakapagpatapos ng pag-aaral. Wala po nakapagtapos sa amin kasi yung kuya kong panganay parang ayaw na po mag-aaral. Yung pangalawa, wala na po kami pang paaral sa kanya noon. Tapos ako naman po, ako po yung parang pinupush mag-aral nila mami kasi nag-scholar po ako before sa Holy Angel University dito sa Pampanga. Tapos sabi ko po, nag-message po kasi ako doon sa isang director na parang gusto ko po talaga mag-artista kahit extra lang, subukan ko lang po. Kasi simula bata ako, gusto ko po talaga mag-artista. Tapos hanggang sa sabi ko, mami, stop muna ako mag-aral. Ilang taon ka nun? 17 po ako nun. Kaka-graduate ko lang po ng grade 10. Hanggang sa 1 year straight po, extra ako. Nag-aral po akong acting. As in, puro workshops po. Ang daming workshop bago ko po naabot yung ngayon. And nagkaroon po ako ng projects noon before. Isang movie, isang series po. Magkano ang una mong kinita sa una mong acting racket? 600 pesos. Naalala ko pa po yun kasi sobrang saya ko po nun. Kumita ako ng pera. Tapos, gusto ko pa po yung ginagawa ko. Sinasabi ko po nun, bigyan niyo po ako ng extra, ganyan. Kahit di niyo po ako bayaran, pupunta po talaga ako, ganun. Ang saya ko na po nun, naglalakad lang ako sa likod. Talagang pinapakita ko yung acting kahit nasa likod lang ako. Sobrang saya po nun. Ang nanay mo, ang kumbaga, nag-iisang nagtaguyod sa inyo. Nakikita ko po yung mami ko kung paano siya nahihirapan talaga. Yung pong, dati po nung elementary ako, pumapasok ako sa school, nang hindi ko na nakikita si mami ko kasi si mami sa morning, ang work niya nurse. Tapos magsa-sideline siya sa gabi na call center. So, hindi siya natutulog po. Dati, nung elementary ako. Tapos parang, yung baon ko po nun, 20 pesos. Pero, kahit bata pa po ako, parang, mami, huwag mo na akong bigyan. Kasi yung mga kaklase ko po nun, marami akong friends. Palagi po nila akong binibigyan ng baon, binibigyan nila akong pera, ganun. So, walang-wala talaga, no? Opo, wala po talaga kaming pera nun kasi hirap na hirap po talaga si mami. And your first big break was? Ang first big break ko po na masasabi ko talagang big break, ito po talaga ang Mochana section. Sa totoo lang po, Miss Karen, nag-audition ako dito. Mapupunta ba sa akin to? Kasi hindi ko po alam yung ina-auditionan ko sa totoo lang kasi Wala ka pang pera nun. ako Nung po, nag-audition ka wala dito. po. Galing pa po ang Pampanga. Dati po, tumira na po ako ng QC sa manager ko pero parang pinabalik din po niya ako ng Pampanga kasi may nangyari pong masama sa amin. Pero okay na po kami ngayon. Pero ayun, pinabalik po ang Pampanga tapos na-stuck po ako for 1 year sa Pampanga nang wala akong project. Tapos parang pasok ko na po ako na Lord, baka hindi talaga ako para dito eh. Parang sinasabi ko na lang po sa sarili ko na puro ako pangarap, hindi ko kinikilusan. Tapos hanggang sa hindi po ako sumuko, sabi ko po, Miss Jen, doon sa RM ko, kahit na balikan lang ako sa Pampanga to QC, bigyan niyo ako ng workshops para mas matuto ako. Para anytime na bigyan niyo ako, kaya ko yung sarili ko. So nag-workshops po ako noon, balikan ako Pampanga QC. Tanggap po ako ng mga racket, gano'n. Hanggang sa sabi may audition for a role, itong Amochana Section E. Hindi po ako familiar dun sa book. Tapos nung nag-audition po ako, sabi po nakuha ako, ganyan, sinend po yung deck. Tapos Yuri Hanemichi. Hindi ko po expect na isa siya sa lead. Akala ko parang supporting cast lang, ganyan. Yung parang sa sobrang down na po ako, hindi ko na iniisip na magkakaganon ako. Tapos parang God's plan po talaga. Parang pinasubok muna po niya sa akin na, sa mga pagkakamali mong yan, darating din yung panahon na ibibigay ko sa'yo yung break mo. Sana naman mapagbigyan ng tibok ng puso. Katrabaho mo si Ashton at si Andres. Yes. Kamusta si Ashton? Magkaibigan ba kayo? Yes po. Nagka-work po kami before dun sa first movie ko. Pero hindi kami magka-love team po dun. Tapos si Ashton po, sobrang bait na tao niyan talaga. Sobrang maka-Diyos. Noong pong nagtitaping kami ng Mochana Section E, parang mas napapalapit ako sa Diyos dahil kay Ashton talaga. Tapos sobrang galing umarte po. Sobrang dali katrabaho talaga. Kahit anong eksena po, pag siya yung ka-eksena ko, sobrang nadadalian ako.
Di mo naman niligawan. Ay, hindi po. Hindi po. Si Andres, Si Andres. what's it like? His parents are famous, Nung una iconic. po, ano pong tawag dito, StoryCon namin. Ay, English speaking to. Paano ko kakausapin to? Hindi po ako marunong mag-English eh. Lumaki po ako sa daan-daan lang eh. Parang nakakalat lang po ako sa daan eh. So, paano ko kakausapin to? English to. Hindi ko alam. So, hindi ko po siya kinausap no StoryCon. Tapos no, may parang familiarity dinner po. Sabi ko, mag-Tagalog ka kasi para kausapin kita. Tatagalog ako. Sabi niya, ay, Tagalog pala. Hanggang sa naging tropa ko na po. Araw-araw na kami nagkakausap kasi magkasama kami halos araw-araw kasi taping, promo, ganun po kami. Taping workshop, ganun. So, kailangan talaga namin magsama kasi magkasama din kami sa standby area. Hanggang sa ang dami ko po natututunan sa kanya. Tinuturuan niya ako mag-English, tinuturuan niya ako yung sa buhay. Tinuturoan ka niya mag-English. Opo, Ni tinuturuan Andres, din niya ang ako. cute naman. Yung mga normal lang po na ano. Ngayon naman po nakakapagsalita na po. Na-meet mo na si Agamulak, si Charlene. Ayan, hindi ko pa po sila namimit. Yun po yung sabi ko nga po kay Andres, sabi po niya kasi sa akin, after ng taping ng Mutya, sasama daw po niya ako sa ano nila, sa boat nila, sa yate nila. Sabi, oh, ano tayo doon, yan, sama ka sa amin. Sige, sabi ko. Pero di ko pa po sila namimit hanggang ngayon. Di pa po. Yung TikTok mo, Mm. naisip mo ba lalaki ng ganun yun? Hindi po, parang nung pandemic po, nag-start po ako mag-TikTok. Parang libangan ko lang. Tapos nagkaroon po ako ng mga 100,000 followers. Tapos nag-stock na doon. Hindi na po gumalaw. Tapos nagkaroon po ako doon sa BL series ko sa Regal. Naging siguro mga 300. Tapos sa Mutya, biglang boom po. Bigla po siya nag 4 million. Pero Pero alam mo, Korean din kasi dating mo eh. hindi ko po alam Mukhang ba. Korean ang ano mo, yung peg. Mm. Style ka ba ng Korean? Meron po makeup artist na kaya akong make-upan ng pang ganun. Ito, Ito, wakang Korean wala yan. po akong makeup ngayon, pero pag po nakababa siguro yung buhok, Pinagkakamalan ka bang babae minsan? palagi. Kailan? Tulad ng... Palagi po yung mga friends ko babae, sinasabi nila, mukha ka pang babae sa akin, ganyan. Kasi yung lips ko po, sobrang red. Hindi ko din po Natural to? Yes po. Wala kang suot na lip Wala gloss? Tsaka yung pisngi ko po kasi laging namumula. Ngayon, Opo, lagi po kasi akong ganyan. Kaya parang akala po nila mukha kang babae, ganyan. Lagi po ako sinasabihan ganyan. and how do you feel? Nung una po na parang naiinis ako, ganyan. Nung bata pa po ako, pinagtitripan ako, mukha ka pang babae sa akin, mukha ka pang babae sa akin. Ngayon medyo compliment po yun eh. Kasi ang ganda po ng mga babae talaga, di ba? So pag sinabihan po ako, ibig sabihin, okay yung itsura ko ngayon. Wow! Ito na po yung finished product Ito natin. na ang finished product. So makikita nga ninyo, 'di ba? O mami, Kompleto ano po. to? So, nandyan na po yung atay ng manok, quail eggs, chicken, tsaka yung gizzard. Yan. So ito ang kapampangan version ng paella. Paella. Yan. O kumain na tayo. Sige po, tikman niya. Jeanette, pag nakikita mo si Rabin ngayon, anong pakiramdam mo? Masaya po ako para sa kanya, pero nung minsan nanonood po ako sa tablet nung series nila. Nung una sabi ko, si Robin nga ba to? Hindi po ako makapaniwala nung una. Kasi parang dati, pangarap niya lang na maging artista. Ngayon, nakikita ko na po siya sa tablet, sa Facebook, sa TikTok. Masaya po ako, tsaka proud po ako sa kanya. Kasi naano po niya yung gusto niyang ma-achieve. It's also Mother's Day. Month is Mother's Day. Anong mensahe mo sa nanay mo? Promise ko sa'yo, Mami. Bigyan mo ako ng 6 months pa, tas di ka na mag-work. Ay! Promise ko sa'yo yun. Ito po, Miss Karen, yung isa po sa mga Wow! napundar natin.
Na parang kailan lang po, gaya po sa sinabi ko kanina, dati po nagta-tricycle lang kami ng family po, ganun. So lahat ng hard work niya, meron na siyang bagong kotse. Yes po. Pero di pa po nakakapag-drive. Si kuya ko pa rin po nagde-drive. So As of hindi ka now. pa nagda-drive. Yes, wala pa po ako license. Oh, when did you get your car? Last week lang po. Oh my, so brand new ang kotse niya. Anong Yes po. feeling? Sobrang saya po kasi nga parang madadala ko na po sila mami kung saan man nila gusto pumunta. Hindi gaya dati na limit lang po yung place na napupuntahan namin kasi nga Oo. hindi po kaya ng tricycle puntahan lahat. Isa po ito sa mga pinakamalaking nakuha ko po sa sarili ko na hindi ko po maisip na makukuha ko po siya this year talaga. But how do you keep yourself grounded? Sandali lang po ito eh. Sandali lang ako dito. Hindi naman palagi po na meron eh. Di ba po? So parang habang nandito po ako, hindi pwedeng lumaki yung ulo ko. Kailangan talaga ibigay ko yung best ko para makapag-ipon din po talaga. Kasi hindi po talaga, ang showbiz po talaga hindi permanente. Ngayon umasenso ka, ano ang nagbago sa buhay mo? Sa buhay ng pamilya niyo? Sa totoo lang po lahat. Lahat talaga. Dati po parang hindi ko man mapakain sila mami sa labas, gano'n. Hindi ko sila mabilhan ng food sa bahay. Siguro po yung pera ko nun 100, tapos 1 week sa school. Yun na po, buong araw na po yun. Tapos hindi po ako sumasama sa mga friends ko na kung saan pumunta. Kasi hindi po namin talaga kaya. Anong pangarap mo? Pangarap ko po talaga is mapagawan ng bahay si mami. Yun po talaga yung goal ko and mapastop na po siya sa work. Parang simula bata po siya laging tumataguyod sa amin eh. Gusto ko na po na parang makatulong talaga sa kanya. Parang ako na lang po yung way para mabago yung buhay nila mami ko at ng mga kapatid ko. Kaya kailangan po mas galingan ko pa talaga. Palagi ko lang po sinasabi sa Diyos na kung ano pong plano mo sa akin, yun lang po yung gawin mo kasi hindi talaga po ako hihiling sa Kanya ng kahit ano. Lagi lang po akong thankful kung ano man, kung kahit ano pong ibigay niya sa akin, lagi may rason po yan. Kaya hindi na po ako humihiling. Love you guys.